Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So maraming salamat po sa lahat ng mga bagong subscribers natin dyan at na-reach na natin ang 3,000 subscriber. Maraming salamat po ulit sa mga patuloy sa support at tumatangkil sa ating channel. Pasensya na medyo magulo-gulo pa ang buhok. Alam niyo naman, pag ganitong umaga ako gumagawa ng video, bagong gising lang po tayo. Pero tuwa po tayo ngayon. Ang inyong lingkod, lalo na naka-reach na tayo ng 3,000 subscriber. Sana po patuloy po ninyong tangkilikan ng ating channel at suportahan ang aking mga paggawa ng mga videos about sa OLA, mas online lending app reviews, updates, at kung ano na usapang online lending apps. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe, like, share, at hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun, may sasagutin tayo ng dalawang tanong about sa isang OLA SEC registered, pero hindi natin muna pangalanan kasi ito ay di ko alam kung marami na nagko-complain about this. Pero may isang vlogger dyan, yung sikat na sikat. No? Babae po siya. Talaga siya yung pinakamataas na may subscriber na channel. No? Pinakamataas siya. Mayroon din siyang tawag dito, alleged doon sa mga ginagawa ng isang OLA na ito. Medyo wag po natin anuhin, baka madali tayo ng mga reklamo na pagka binabanggit. Siyempre, wala kasing wala pa tayo specific na pwedeng rito na sabihin na na-allege natin siya, pero sa kanila muna medyo privacy, pero nasa comment sections to. Marami rin ito complain, pero sana nga pagkagayto mga complaint po kayo, no, idiretso na po sa SEC kahit na hindi pinapansin ni SEC. Ang mahalaga nakakapag complaint po kayo sa kanila, tapos i-screenshot nyo lagi yung mga complaint nyo about sa mga OLA. Kung mga may pang-aabuso sila ginagawa, yun nilalagyan kayo ng mga utang kahit wala naman kayong nilo-loan. Ito, example na ito, nasa comment section. Meron akong account sa Titit, pero wala akong loan. Isang araw naka-receive ako ng notification na approve daw loan ko. Upon checking sa ibang account number nila, sinend ang pera at hindi sa akin. Sa Paymaya nila pinadala, wala po ako Paymaya, always GCash gamit ko. Nireklamo ko sa kanila over a month ng under investigation ang complaint ko sa Titit. Napakakulit ng una ng collecting officer nila, pero since hanggang ngayon hindi pa daw tapos ang investigation nila, pinestop nila ang paniningil sa akin. Waiting pa din ako ng result ng investigation nila. I told them na kakasuhan ko sila pag hindi nila na-clear ang name ko, which is tama naman. Doon kayo mag-complain kapag hindi nila inaayos yung trabaho nila. So yun, kailangan kasi muna magkaroon tayo mga complain about this sa mga ganitong klase ng mga OLA na SEC registered. Kasi hindi natin sigurado rin minsan kung ang gumagawa ba nito ay yung agent o yung mismong company. Na dalawa kasi yan. Either nasa system nila na gawin yung mga ganong bagay o yung mga agent na medyo dumadali ng pa-sideline na mga ganyan. Like doon sa ibang yung tulad ngayon, kahit doon sa dati kong nahiraman na legit, yung siguro mga dating agent din ng mga tao nila, gumagawa na rin ng mga paniningil kahit na matagal ng panahon yung utang at nabayaran naman, magugulat ka, meron silang papadalang mga messages. Siguro mga dating agent wala akong sinasabing mismong panahon na nagtatrabaho sila doon sa company nila. Mga dating agent na nakakuha ng mga information sa atin. Yun nga, hanggang ngayon, nag-email pa sa akin yung lending company na yun na kahit bayad na ako. Pero nag-email sila for reminders na nung nakaraan na-hack daw yung kanilang system. Ayun, kaya nag-email sila sa akin. Siguro hanggang ngayon hindi na binubura yung aking information sa kanila kahit bayad na ako. Pero which is dapat, siguro kinaklarify ko rin na dapat clear na ako. Kasi wala na akong utang sa kanila, bayad na ako sa kanila ng huli sa collection agency na kausap ko. Ngayon, pag ganito mga ka-Johnny, talagang tandaan nyo, always email the SEC kahit na wala silang masyadong gagawin dyan o nakatambak lang doon sa kanilang system records, no. Ang mahalaga meron kayong complaint. Tapos pag hinaharas kayo, syempre alam niyo ibig sabihin ng haras, pagbabanta, kung ano-anong gagawin sa inyo, yun naman ay sa criminal case na ipile nyo na sa PNP or NBI, Anti-Cybercrime. Katulad nito, di ba? Almost a month na. Tapos titigil lang yung paniningil pero wala silang binibigay na
result about the investigation ng OLA na ito. Nakakalungkot lang na may pangalan to eh. Kilala rin to. Mga kapatid to ng mga kilala niyo, ng mga loan sharks. Mga kapatid niya yan. Kaya ayaw ko na bigay ng pangalan dito pero sa conversation. Kasi nag-iingat tayo ngayon dahil nakikilala na yung channel natin. Baka kasi nag-allege lang tayo or something na ganun. Pero I doubt na sila sa atin na makikipag-usap or ano man. Pero bahala sila. Ayaw natin sagutin yan na ganyan. May mga complain naman sa kanila. Pero dapat ayusin kasi nila yung mga system nila o yung mga tao nila kung paano maniningil. Kasi nga meron sila mga kasong unfair debt collection practices at mga criminal case na maaari nilang ginagawa naman talaga. Na like sa pag-post, pagbabanta, di ba? Kaya lagi nyo save yung mga ginagawa sa inyo, ha? Ano pa yung isa? Meron pa nakipag-negotiate sa kanila, mag-field visit, kahit nakikipag-negotiate ka na, magbabayad ka naman, pero di nila kinukonsider yung proposal mo. They're willing to help daw. Shout out yan sa tent. Buti pa yung isang loan ko, pinagbigyan ako kahit specific amount na kaya kong i-commit na ipambayad, madaling kausap. Masyadong entitled yung tent. Ano po ka-advise nyo, sir? Sige, advice kita. Tama naman yung ginagawa niya, no? Nakikipag-negotiate siya. Pero dahil ayaw ng OLA na ito, ang gawin mo na lang, bayaran mo na lang ng paunti-unti kung ano man din yung amount mo. Para sa akin, ito lang, ha. Kasi kung binabayaran mo naman, hindi ka naman makakasuhan ng kung ano-ano dyan. Kasi sila naman yung mga problema. Gusto kasi nila dyan is full payment, one down payment, one time payment ang gusto nila mangyari. Ganyan kasi mga mga loan sharks, ayaw nila ng installments. Unlike sa mga legit na lending company like the Ion na pwede ka naman mag installment payment kahit na paunti-unti. Nung naranasan ko sa kanila, legit na yun, pero pumapayag sila sa mga ganun. At least nababayaran. Yun nga yung tutukoy ko rin na pwede nyo ipanlaban na hindi nyo tinatakasan yung utang ninyo. Ang mahalaga, binabayaran nyo kahit maliliit na halaga hanggang sa natatapos ninyo. Kung tumataas man yung mga interest, kipag-cooperate na lang kayo sa mga customer service nila na talagang hindi nyo kayang bayaran ng ganun kalaki yung mga naging interest. At o kaya naman hanggang sa mahigit na lang sa sa inutang ninyo. Kunwari nga, example ko sa akin sa DJ doon, yung 3.5 ko, umabot na ng 5.5 binabayaran ko at di ko na kayang bayar dahil biglang lumaki ng husto at umabot ng 8 or 10,000 yata yun. Kaya hindi ko na binayaran. Ayaw naman nilang Pero inoperan ako na mabayad pa ng 3.5. Pero hindi ko na ginawa kasi nga over na yung kanilang interest. Kaya kapag nag-file sila ng case sa akin, walang problema. Harapin ko sila. Sa akin pa rin lahat ng mga transaction history. Nakasave lahat yan. Never ko binubura dito sa cellphone ko. So yan mga kadyani, sumagot lamang po tayo ng mga ilang katanungan dito sa ating comment section para maliwanagan yung ibang Kasi nga hindi ko nasasagot minsan yung mga comments din yun agad-agad. Kaya minsan na lang kung tayong para makagawa tayo ng linaw dito sa mga tanong ninyo about sa mga OLA. So yun mga kadyani, ito yung lingkod ka, Johnny ng Johnny Tortibet. Ito Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.